papaano naman tayo sasamahan ng Diyos sa plano natin na hindi lamang salungat, kundi sumisira pa sa Kanyang plano para sa atin. Alam po ninyo, ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa buhay natin, yung pabayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. Tandaan po natin ang Diyos ay hindi KJ, ha? Walang sino mang magulang ang hindi unang matutuwa kapag natutuwa at nagagalak ang anak niya. Pero walang sino mang magulang ang matutuwa kapag ang kinatutuwa ng anak niya ay alam niyang eventually ay makasisira sa kanya. Isa po sa pinakamadalas na dahilan ng maraming kalungkutan na ating naranasan ay ang mga plano natin na hindi nagkaroon ng katuparan. Hindi ka pumasa sa exam, hindi ka tinanggap sa trabaho na iyong pinag-a-applyan, hindi nag-click ang negosyo na iyong sinimulan, hindi kayo nagtagal ng iyong minamahal. Natapos ang relasyon na matagal mong iningatan, hindi na natiling buo ang inyong pamilya, hindi nagbago ang asawa mo, hindi tumino ang anak mo, hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang anak mo, nagkasakit ka o ang mahal mo. Lahat ng ito ay mayroong kinalaman sa mga hindi natupad na plano. Yung iba pa naman sa atin kung pagplano, detalyadong-detalyado, na para bang hawak na natin ang buhay natin, pati ang buhay ng ibang tao. Kaya nga masakit kapag hindi natupad ang ating plano. Hindi lamang dahil nakapag-invest na tayo ng panahon, enerhiya, maging pera para dito, kundi minsan na-focus na tayo dito. Ito na ang ating gusto. Tapos masisira para ang lahat ay nawala. Nevertheless, pansinin po ninyo, sa ating binasang ebanghelyo, ang pagkikita ng dalawa na mayroong mga plano nung unang hindi natupad talaga, pero ang kanilang pagkikita ay masaya. Ano yung mga plano nilang hindi natupad nung una? Unahin natin si Elizabeth. Siguro naman, pinlano niya na magkaanak din, pero hindi sa puntong ito ng buhay niya na siya'y matanda na. Lahat ng mga kinakasal, nandun ang plano na magkaanak agad sila. Bibihira yung mga kinakasal na yung magkaanak agad. I'm sure si Elizabeth at si Zacarias nagplano agad dahil mahalaga para sa kulturang Hudyo ang anak. Nagplano sila agad sapagkat iba yung may anak ka ng bata ka pa. Hindi mo po problemahin yung hassle ng pagdadalang tao at pagluluwal sa kanya. At syempre, you will enjoy those years na po pwede pa kayong magkasama. Pero yung magkaanak ng matanda na, I'm sure hindi plano yun ni Elizabeth. Hindi yun plano ni Elizabeth. Kasi hassle, paano niya ito dadalhin at paano niya ito iluluwal? Paano pag-aalaga ang gagawin niya dito? Gayong siya at ang kanyang asawa ay matanda na at may natitira pa ba silang maraming mga taon sa buhay nila upang ang kanilang anak ay kanilang makasama? Besides, ang tagal niyang tiniis ang kadustaan sa mata ng kanyang mga kababayan. So bakit ngayon lang? And perhaps bakit ngayon pa? Lahat naman ng mga magulang ay nagnanais na alagaan ng kanilang anak hanggang kanilang katandaan. Sila, matanda na. And so certainly, may mga plano sila nung una na hindi natupad talaga. Siyempre si Maria, mas lalong may plano siya. Ikakasal na siya. In fact, sa mata ng mga tao, kasal na sila. Ang babae pa naman, sa nakikita ko sa mga ikinakasal ko, sa mga kaibigan kong ikinasal, ibang magplano kaya sa mga lalaki. Detalyado. Mula sa mga bilang ng barya o aras, hanggang sa paglakad nila sa aisle, yung pagsabi nila ng kanilang mga vows. Minsan nga, pati paghalik ng mister nila, ganito mo, halikan ha? Tapos paghalik mo, dahan-dahan. Mga 3 seconds, huwag kang bibitaw. Meron niyang nagpunta sa aking babae, galit na galit, tatampo siya sa asawa niya, sa magiging asawa niya. Kasi sabi niya, Father, parang ako lang ang interesado na ikasal kaming dalawa. Ako lang talaga yung nagpaplano. Ganun lang talaga ang personalidad ng babae. Mas matinding magplano. Lalo pat kasalan, ha? So, hindi naman siguro malayong isipin natin ito kay Maria. At more than Saint Joseph, iba yung pagpaplanong ginawa niya. Pero, may ibang plano ang Diyos para sa kanila. And so, hindi rin natupad ang naunang plano niya. Pero katulad ni Elizabeth, nang magkita sila, parehong masaya ang bruha. Hindi mo kakikitaan. Wala kang mahalata na may bahid ng kalungkutan
It was a joyful meeting between these two buntes. Kahit may mga planong hindi natupad at ang sikreto nasa ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay nandun ang paanyaya ni Propeta Sophonias sa bayan ng Israel na magalak at magsaya. Bakit? Dahil ang Diyos ay kasama kapiling nila. So yun ang sikreto ni Elizabeth at ni Maria kung bakit kahit hindi natupad ang mga naunang plano nila ay nagagalak sila dahil literal na ang Diyos ay nasa piling nila. So yun pala ang sikreto upang hindi tayo malungkot sakaling hindi matupad ang ating mga pinlano. Yung katotohanang nasa sa buhay talaga natin ang Diyos. Kapiling talaga natin ang Diyos. Ang Diyos na nagsabi sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah na meron siyang balakin at plano para sa ating lahat. Plans not to harm you, but to prosper you. Ang Diyos na hindi lamang ang ating buhay ang hawak. Hawak niya ang buhay ng lahat. Kaya siguradong kung tayo'y makikipagtulungan lang, lalo na maisa sa katuparan niya ang kanyang binabalak. Ang Diyos din na nagsabing kung ano ang agwat ng langit at lupa ay ganun ang agwat ng kanyang isipan sa ating isipan, ng kanyang paraan sa ating paraan. Kaya makasisigurado tayo na may nakikita siyang hindi natin nakikita. Kaya makasisigurado tayo na mas maganda ang kanyang plano kaysa sa ating plano. So dalawa lang naman talaga ang pwedeng maging dahilan kung bakit hindi matutupad ang ating pinaplano. It's either makasasama sa atin ito or makabubuti man sa atin, meron namang alam ang Diyos na mas lalong makabubuti para sa atin at sa ibang tao, sa buhay ng nakararaming tao. Kaya nga mas maganda ang kanyang plano. At ang isa sa mga characteristics ng plano ng Diyos para sa atin, hindi lang ito para sa ikabubuti natin, kundi para din sa ikabubuti ng maraming tao. Kaya mas magandang plano. Hindi man natupad ang personal na plano ni Maria at ni Elizabeth. Ito naman ang naging daan upang ang mas magandang plano ng Diyos, hindi lang para sa kanila, kundi para sa katauhan, ay magkaroon ng katuparan. Kaya siguraduhin natin nakasama talaga natin ang Diyos. Because if God is with us, better things will surely happen into our lives. Far better than our plans. Kahit na planado natin, basta kasama natin si Kristo, maniwala tayo, may mas maganda siya laging mga plano. Hindi naman po ibig sabihin nito na kapag sinurrender natin ang ating sarili sa Diyos, kapag laging sumusunod tayo sa Diyos at sa Kanyang mga utos, immediately, those better things and plans will happen immediately into our lives. Hindi ganon. Nang isurrender ni Maria ang kanyang pag-oo, ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ako'y alipin mo mangyari sa akin. Ang iyong sinabi, hindi ito agad na nangyari. I mean, those plans, those better plans for God, for Mary. Naghirap pa rin siya, problema pa rin siya. At ang pinakakasukdulan nito, pinatay sa harapan niya ang anak niya. Nasaan dun yung better plans? But look at Mary, even if she cries. Tingnan niyo ang mahal na bira ng Lazarus. Medyo sumobra nga lang dun sa estatwa sa labas. Pero yung aura na parang nakangiti, kasi there is calmness, there is peace, because there is total surrender to the will of God, na alam niya, these sufferings will pass in order to make way for the better plans of God in her life. Yun po ang kumpiyansa na naibibigay na tayo sumusunod sa Diyos, kasama natin ang Diyos. May mga pangit mang mangyari, alam natin, may magandang mangyayari sa huli. Whereas, kapag hindi natin kasama ang Diyos, sapagkat hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos, at ang ini-insist natin ay ang mga plano natin at hindi ang mga plano ng Diyos para sa atin, ang ginagawa natin ay yung mali at hindi yung tama, o ang ginagawa natin ay yung mabuti lang at hindi yung mas mabuti, ano man ang kaligayahang nararanasan natin ngayon, hindi mo alam ang kasunod nito pagdating ng panahon kapag hindi talaga tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya nga personally, hindi po tayo natutuwa sa pagkapasa ng divorce bill na yan. Indeed, kapag pinasa natin yung divorce bill na yan, makikita natin, will be amazed sa lahat ng mga argumento. Makukonvince ka talaga. Pinag-aralan yan at matagal nang isinusulong yan.
So nandun na yung mga polishing niya, nandun na yung pag-i-improve niyan. Magandang dokumento yan. Punong-puno ng wisdom ng tao yan. Pero nasa ng wisdom ng Diyos yan. Kumbaga, sa plano, planadong-planado yan. Plansyadong-plansyado yan eh. Pero nasa ng plano ng Diyos yan. Pagbali-baligtarin mo man ang banal na kasulatan, wala kang makikita na ginusto ng Diyos yan. At kahit sabihin mo yung sinasabi ng mga Pariseo, di ba minsan nagkaroon din ng ganito? Sa Book of Deuteronomy, at sabihin sa iyo ng Diyos, magsimula tayo dun sa unang libro, the Book of Genesis. Sa pinakaunang kapitulo o mga bersikulo, ang unang-unang sinabi ko, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ano ba talaga ang gusto nating matupad sa buhay natin? Ang plano natin o ang plano ng Diyos para sa atin? Ngayon, pwede nating isipin na pumalyaman ang plano natin, mas magandang plano ang Diyos para sa atin? Totoo yun. If God is truly with us. Kung ang Diyos ay kasama natin. Bakit? At papaano naman tayo sasamahan ng Diyos sa plano natin na hindi lamang salungat, kundi sumisira pa sa Kanyang plano para sa atin. Alam po ninyo, ang pinakamahirap na pwedeng mangyari sa buhay natin, yung pabayaan tayo ng Diyos sa gusto natin. And I mean pabayaan na pwedeng sabihin ng Diyos, ayoko talaga niyan eh. Sa tinagal-tagal ng panahon, gumagawa ako ng paraan para hindi maisulong yan. Pero sa tinagal-tagal din ng panahon, patuloy niyong ini-insist yan. Bahala na kayo. At marirealize niyo, sa huli, hindi talaga ito ang gusto ko para sa kabutihan niyo. Don't get it wrong. Pag naipasa fully yan, siguradong may mga mangyayaring maganda. Pero hindi mo alam ang kasunod nun. Pwedeng may mangyaring maganda sa'yo. Pwedeng makapag-asawa ka uli. Pero tandaan mo na ang plano ng Diyos, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buhay ng maraming tao at sa mga henerasyon na susunod sa'yo. Kasama dyan ang kaapu-apuhan mo. Hindi ka man singilin sa desisyon mo, sa pagpabor mo dito. Hindi ka nakasisigurado kung hindi sisingilin ang magiging anak mo at ang magiging mga anak, apo ng anak mo. Tandaan natin yon ha? Pag tayo sumunod naman sa Diyos, hindi ibig sabihin, kaagad-agad may mangyayaring maganda. Pero sinisigurado natin at nasisigurado natin na sa huli, mangyayari pa rin ang maganda basta tayo nagtiwala lamang sa Kanya. Brothers and sisters, tandaan po natin ang Diyos ay hindi KJ ha? Walang sino mang magulang ang hindi unang matutuwa kapag natutuwa at nagagalak ang anak niya. Pero walang sino mang magulang ang matutuwa kapag ang kinatutuwa ng anak niya ay alam niyang eventually ay makasisira sa kanya. Ang tunay na kagalakan ay hindi lamang nasa dalas at lakas ng paghalakhak. Ang tunay na kagalakan ay kahit na tayo umiiyak. Dahil may mga problema, hindi ka nakapasa sa exam, namatayang ka, nagkasakit ka ng malubha, pero alam mo sumusunod ka sa Diyos. Ang tunay na kagalakan ay kahit umiiyak ka dahil hindi natupad ang magandang plano mo. Ang tunay na kagalakan ay dahil sumusunod ka at nagtitiwala ka sa Diyos na meron siyang mas magandang plano. Kasi ikaw ay nagtitiwala at sumusunod kay Kristo. Nandun yung peace, nandun yung calmness, nandun yung peace that surpasses understanding if we are really following Him. Gusto natin kasama natin ang Diyos? Take note, ang sabi niya, if you want me to remain in you and you in me, if you love me, you will follow me. Kahit naman ang langit ipinapangako, hindi naman sa lahat. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Langit yun. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi para sa lahat ha? For those who love Him. And those who truly love Him, follow Him. Amen.